paano po ba talaga nagkakaroon ng stress po kapag wala pong proper work-life balance ang isang tao? At totoo ba yan na sa Pilipinas hindi natin masyadong priority? Ang work-life balance? Oo. Ma'am? Parang napapansin ko compared sa mga, di ba, like, for example, in America or sa ibang mga Western countries, ang ating, yung break after mga anak ng mga babae, di ba, mahaba, minsan 6 months, minsan 1 year, pero sa atin, it's just 120 days na. Humaba na nga di ba? Pero yes, parang hindi siya as focused as compared to other countries. Though ang mga Pilipino kasi very resilient tayong mga tao, di ba? If mapapansin ninyo, may crisis na nakangiti pa rin, 'di ba? So I think our bodies na medyo na tayo, naka-adjust, but at the same time it doesn't give us an excuse not to focus on that as well. Oo, pero that's not such a good thing. I mean, resiliency is a trait, a value that you're proud of, no? Pero hindi naman siguro natin deserve mga Pilipino na, ay, resilient ka naman, nakawin ko na lang yung yung buwis mo para sa flood control project, ano? Huwag ka nang magreklamo. Total naman, resilient ka, kaya mo lumangoy pag nagkaroon ng baha, di ba, Doc? So anyway, ito po lang, manghihirap din kapag masyadong resilient nga po yung tao. Hindi naman po natin laging pwedeng isipin na, resiliency, ayan, kaya mo yan, kaya mo pa magpuyat na magpuyat, kaya mo pa magtrabaho na magtrabaho kahit wala ka ng pahinga. Yun ang problema dun sa iba, no? Na kapag nakita mo na yung isang employee, hindi nagrereklamo. Kasi binigay mo ng binigay ng hindi naman nagrereklamo, bigyan mo ng bigyan. O di lalo lang siya magtrabaho. Na hindi natin nalalaman, Doc. So, Doc, ano po ba yung pwedeng epekto nito sa halimbawa sa not just physical health, mental health po, at lahat na ng isang tao, na isang empleyado na talagang wala na pong, kumbaga, pahinga? Yun na nga ang akala kasi ng mga tao kapag nasistress ang tao, it's just mental. Pero kung tutuusin, pag nasistress ang tao, lahat na aapektuhan. Lalo na sa mga babae, ang hormones natin is very much affected. Kapag bumaba yung hormones natin, naapektuhan ng mood, di ba? So kapag bumaba yan, nagkaka-anxiety tayo, nagkaka-mood disorder. So kailangan, very important para sa atin, pati sa mga lalaki, na makontrol natin yung stress. And if we're always stressed, lagi tayong nandun sa work, wala tayong pahinga, lagi tayo nandun sa state ng chronic stress. Kapag chronic stress ay wala tayong pahinga, walang time na mag-recover yung katawan natin. Because when we are in a state of stress, hindi nakakapag-recover properly ang katawan. So hindi natin napoproduce yung growth hormone sa gabi, hindi natin napoproduce masyado yung melatonin na dapat pampalalim ng tulog natin. So kapag ganon, hindi talaga tayo, pag kahit na mahaba, for example, maka 6-8 hours tayo ng tulog, pagising sa umaga, parang hindi pa rin rested ang katawan. Hindi ka pa rin fresh, ano? Yes, hindi ka refresh. Kaya yun, ang dami kong pasyente na ganyan. Na, Doc, 10 hours naman tulog ko, pero bakit pag gising ko, parang ayoko pa rin gumising. Ayoko bumangon. Ayaw niya bumangon. Oo. Yes, it's because of the chronic stress na nagpapa-elevate ng cortisol natin sa katawan. Cortisol, Which affects everything else in the body.